tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sam, isa sa maraming silent listeners po ninyo. Sumulat po ako dahil nasa crossroads ako ng buhay ko at kailangan ko ng gabay. Ganito po kasi, napagsasabay ko ang trabaho at ang maliit naming negosyo ng partner ko. Work from home setup po ako habang ang partner ko naman ang nakatutok sa pagpapatakbo ng business namin. Hindi naman ganun kalaki ang negosyo, pero proud ako sa kung anong meron kami dahil pinaghirapan namin yon at sabay naming pinangarap. Kaso habang tumatagal, unti-unting nauubos ang lakas ko sa trabaho ko. Halos araw-araw may overtime pero wala namang bayad. Dagdag pa po ang pakiramdam na parang hindi kami na-appreciate ng management. Kahit anong sipag at effort ang ibigay ko, parang kulang pa rin. Parang wala pong halaga. Napapalitan tuloy ng pagod at frustration ang dating passion ko sa trabaho. Sa totoo lang po, yung mga travel plans ko na lang ang nagpapakapit sa akin. Yun kasi ang reward ko sa sarili ko. Yun yung pahinga at pagkakataong makalayo kahit sandali. May nakaschedule pa po akong biyahe next month at excited ako dun. Pero pagkatapos, malungkot na naman. Tingin ko po kailangan ko nang sagutin ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Mananatili ba ako sa trabaho na unti-unti akong inuubos? O susugal ba ako sa negosyong hindi pa ganap na sigurado? Yung business po kasi namin, sapat lang ang kita sa ngayon. Hindi pa siya stable lalo na at online pa lang kami at wala pang physical store. Pero sa loob ng halos 6 na taon, nabuhay naman po ang negosyo. Kahit may mga panahong matumal, lagi naman pong may benta. Sa totoo lang, may mga pagkakataong nai-imagine ko na ang sarili ko na nagre-resign. Ang sarap sa pakiramdam na finally I am free. Pero kasabay ng freedom, yung takot. Paano kung mali ang desisyon? Paano kung hindi pa pala ito ang tamang panahon? Gusto ko naman pong magtiwala pero takot akong sumagal. Tambalang kumikinang litong-lito na ako. Gusto ko na po ng direksyon kaya gusto kong marinig ang opinyon ninyo tungkol dito. Paano ko po ba malalaman kung kailan ako dapat kumapit at kailan ako dapat bumitaw? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay matulungan niyo akong magkaroon ng linaw at lakas ng loob para harapin ang susunod na kabanata ng buhay ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Sam. Sam na puno ng sama ng loob. Puno ng Sama na ng sa loob. matinding pag-iisip. Yan, oo. Kung ano nga ba, should I stay or should I go? Alam mo, feeling ko, ano talaga yan una, wala naman pong trabahong perpekto. Walang management na perfect, walang mga kaopisinang perpekto. Lahat po ay meron pong flaws. Lahat po ay meron pong imperfections. Pero kailangan, dahil ako I believe that because you spend so much time in the office, dapat masaya ka kasi pag nandito ka. Or kapag ka pumupunta ka sa opisina. Kasi kapag ka dumating na talaga yung panahon na parang nai-imagine mo na finally I am free. O kaya yun yung mga nai-imagine mo,
hindi ka na masaya niyan sa work. You will drag your feet to work. Oo. Na-experience ko yun dati sa isang dating naging trabaho ko na sa sobrang, ewan ko ba, takot na takot ako dun sa boss ko na yun. Parang ang tindi ng takot niya. Alam mo ba yung anino niya pala? Sino yun, Nicole? Hindi nyo kilala eh. Basta anino siya, anino pa lang ng kanyang bodyguard. Oo. Hindi man lang Parang anino niya ha. Nakikita ko pa lang yung bodyguard niya, yung sintas ng bodyguard niya, yung sleeves, o kaya paakit pa lang ng rampa yung kanyang sasakyan. Nangangatog na talaga ako. Totoo Nangangatal yan. talaga ako. As in, ang tindi parang yung bituka ko, yung basta yung malaki kong bituka, kinain yung maliit kong bituka, tapos yung liver ko, tsaka yung heart ko nagpalit ng pwesto. Ganong hinahalukay. Yung pwede mo mag-shrink ka na lang na Correct. hindi ka nakikita. Kung pwedeng hindi ako makita, sana hindi niya ako makita. I experienced that kind of feeling. And I was really dragging my feet to work. Na for a while, iniisip ko, sayang din naman yung income. Mas mahirap yung walang kita. Ganon. Kaya lang, mas mahirap din pala yung gabi yung takot mo, gusto mo mag-shrink every day, you're dragging your feet to work na ito na naman, ilang oras ang igugugol mo sa loob ng opisina. Alam mo, diba? totoo yung nararamdaman mo na pag andyan yung pinaka-boss, yung natatakot ka. Ako, literal na nangyari sa akin na nagtago ako sa tawag dito sa bodega. Kasi ayaw mo, natatakot ka sa kanya. Kasi every time parang may Sino to? So but I learned a lot from him. Kasi in fairness, alam mo, to be fair, yung mga ganyang klaseng nakakatakot na tinataguan natin na gusto natin mag-shrink, to be fair, sila din talaga yung nagturo ng marami sa atin. Alam mo, yun yung kasagsagan na ang lakas ng tambalan eh. Siyempre, nasa ibang himpilan pa ako. So, nagko-conceptualize noon na pinupukpok kayong lahat. Anong gagawin? Tapos, andyan siya. Nagko-conceptualize kami ng pangalan ng show na ibabangga sa tambalan eh. Tapos biglang dumating siya. Talagang hindi ko alam kung saan ako susuksok. Yung feeling na parang nanliliit Correct, ka. Hanggang sa narating ako dun sa bodega. Tapos dun sa bodega, nakakita ko ng mga sardinas, kaya doon ko naisip yung name ng ng show nyo noon. So nakakatulong din naman. Correct. Nakakatulong. Hindi, totoo. Tingnan mo, sa mga, kunyari, masama estudyante, hindi po ba't kayong mga estudyante tayo, nung nag-estudyante tayo, pinaka nag-aaral tayo sa pinaka nakakatakot na teacher. Kapag yung teacher petics, o kaya yung mabait, very lenient, very motherly, yan, di ba? There are times na yung pag-prepare natin sa klase nila, hindi sa we don't prepare, but we don't prepare as much as dun sa masungit na pagpasok pa lang, nagtatawag na ng class number. Tama. Kasi graded recitation, di ba? Pero yun nga, babalik tayo, kung ganyan naman ang feeling mo everyday, it's also not going to be healthy. Yun lang din. Ang hirap kasi mag-decide para sa'yo kung ile-let go mo yung trabaho mo tapos mag-stay ka sa negosyo kasi ang negosyo po ay isang malaking risk din talaga. Correct. So may hirap, hindi para magsabi ako na go, bahala ka dyan. Pero alam mo, eto din yung mga sitwasyon na sinasabi na desperate times needs for desperate measures. At dito din natin nakikita actually yung mga success stories na parang yung feeling na wala ka ng ibang choice but itaya mo na, pusta mo na lahat kasi eto na lang yung natitira sa'yo. Pwede. Kaya binuhos nila yung oras nila doon, kaya namayagpag sila. Alam mo, totoo din. In a way, kung halimbawang talagang, yung feeling mo is matindi na ayaw mo na halos pumasok, 'di ba? Tapos sinasabi nga ni Jex, ibuhos mo, itodo mo. Baka naman kaya din hindi makaalaga ng matindi yung negosyo kasi you don't spend as much time. Baka lang ito po yung mga... Pero hindi namin sinasabi hindi namin na correct. Baka bigla ka mag-resign. Kaya nga Tapos tapos pag hindi nag-work yung negosyo mo, para bang kasalanan namin in the first place, hindi mo nga sinabi kung ano yung negosyo mo, di ba? Para at least magkaroon kami ng opinion kung, iwan mo na nga yung trabaho mo kasi goods yan, di ba? Wala kaming ka-idea. Pero, in a way, there's truth to it, na lahat po ng negosyo, kapag hindi po talaga tinutukan, hindi talaga siya aalagwan ng matindi. Di ba? Kaya nga, yung mga iba, kaya nga, this is something to think about. Yung mga empleyado, katulad mo ngayon, empleyado ka, 8 to 5. Pagkatapos niyan, tapos na. 'Di ba? Ang mga nasa negosyo, 24 hours po yan, even when they travel. Correct, oo. 'Di ba? Ang dami ko nang nakasama na ganyan sa travel na negosyante, may malaki o maliit. Malaki o maliit na negosyo, malaking empire at maliit na
na negosyo, lagi talagang mas, alam mo, dahil naramdaman ko nga yun na meron kasi ako naging kasama recently sa Macau, si Mama Morena ng Love Radio Palawan. So, alam mo ba na dahil syempre naka-leave din naman talaga ako noon, Holy Week yun. Alam mo bang mas tumutunog pa yung telepono niya kaysa sa telepono ko? Kasi meron siyang munting coffee shop sa Paranaque. So, mayat-maya talaga kausap niya yung nagtitinda, kesyo kulang ng yelo, kesyo ano bang bibiling flavor, 'di ba? May mga ganong siyang mga katanungan kasi nga yun yung medyo downside feeling ko about having a business. Wala siyang particular na oras. Yes. Parang 24 hours. Tapos ngayon, instead of you're only taking care of yourself and your family, dahil may tao ka na, iisipin mo na yung ibang tao. Ikaw na yung parang boss ng sarili mong kumpanya. Tama. So ngayon, ikaw na yung mamoblema din para sa ibang tao. Pag magkasakit yan at sa'yo humiram, for Correct. example, May emergency. bound yan. Oo. Pagka umalis siya, for example, tapos maghahanap ka ng kapalit. Yung mga ganong klase. So, merong mga trade-off talaga yan eh. Tama. There are, madami ako nakakausap na kaya sila nag-stay bilang isang empleyado is that yun nga, pagkatapos ng 8 to 5 or 9 to 6, tapos na yung work. Hindi na nila kailangan magpaka-busy pa para sa ibang bagay. Kanya-kanya kasi. Actually, yung sa'yo, medyo may fallback ka pa kasi may negosyo ka eh. True. Ako, based on my experience dati nung nag-resign ako doon sa trabaho na mahal ko, gusto ko na i-enjoy ko yung pero nawala na yung, kagaya mo, parang nawala na yung fire, para feeling ko parang hindi nila yung worth ko, Sino to? yung effort ko. Yun din yung reason kung bakit nakarating ako dito sa Love Radio. Wala akong fallback nun As in, bahala na. Zero, bahala na. Nakarating ako sa Mindanao habang may gera. Kung saan ako nakarating. Hanggang sa finally, the Lord led you to Yes, where you should be planted. Kumbaga, ganyan talaga, such is life eh. Kailangan lang talaga natin daanan yung mga paghihirap, mga pagsubok, and then eventually, babalik din naman tayo kung saan tayo nararapat. Diba? So, ang best advice that we would give you is really to pray over it. Yes. 'Di ba? Ang prayer, palagay ko hindi naman dapat itinuturo kung ano dapat idasal. Pero ang palagay ko, ang pwede mong i-pray talaga is that to give you the confidence or the heart of steel na finally mag-decide kung ano talaga. 'Di ba? Analyze mo rin din, baka nagtatampo ko lang. Kasi sa amin, may mga time na ganun Nagtatampo ko sa mga boss namin, parang Correct. nawala na kami kunyari ng Naku, gana. oo. Pero eventually, Pero nung nagpa-pizza, okay na. bumabalik yung fire. Eto na Totoo. Kasi alam niyo po, yung mga, kunyari, management, office mates din pati, minsan talaga, just like you, just like us, there are days na epal tayo. There are days na nakakairita tayo, 'di ba? Hindi naman tayo perfect, minsan nakakainis din tayo. So ikaw din mismo, nakakainis ka din. So baka sabi nga ni Jegs, baka naman it's just a moment na nakakainis sila. Hindi naman para mainis ka na dahil meron namang mga good things na pwede makita sa kumpanya. Sabi mo nga, alam mo, swerte mo pa nga from picking up from what you said sa story. Ang nagpapahappy na lang sa'yo ay travel. Kaya nag-stay ka sa work. Nakakapag-travel ka. Ibig sabihin, your work affords a travel on your part. Correct. Diba? Kaya. Hindi po lahat ng Medyo nagtatrabaho. maganda yung trabaho mo. Correct. Medyo maganda yung income niyan. Kasi hindi nga lahat ng hindi nga lahat ng trabaho pwedeng magbigay ng extra para makapag-travel ka. Tama. Yun ang katotohanan, hindi talaga lahat. Correct. Oo. At kung yun napapayagan ka na hindi masyadong kine-question ang mga leave, 'di ba? That's also a good thing. Wala pong perfect na company, promise. Ayan, i-assess mo lang yung yung feeling mo na yan sa company mo, kasi like sa akin dati yung sinasabi ko na boss na parang takot na takot ako. Narinig ko lang din sa mga bodyguards nila na, uy, alam mo, pinagyayabang ka niya ng, diba? ng boss mo. Sinabi niya, Correct. yan ang dapat gayahin. Tama. Pero hindi nila sinasabi. Pero hindi kasi, maaaring hindi sila ganun. May mga taong ganun hindi ma-vocal, hindi pero proud pala sila sa'yo. Diba? May mga ganung klase mga eksena. Kaya, yan, pakiramdaman mo, wag agad-agad magdesisyon. Wag. Ganon. Tapos, timbangin mo. Ayan. Tapos kayo mag-asawa to, diba? Di siya tanungin mo. Pag-usapan yung Tingin mag-asawa, mo. it's not your decision. Correct. Dalawa kayo dito So,
tanungin mo sa kanya, tingin mo, kaya na ba natin? Oo, pag nag-full blast na Oo, tayo. correct. Mas kailangan mo ba ako dito sa negosyo na ito? Basta pag-usapan ninyo. Tapos, ang maganda naman din ngayon, high-tech na ang world. Pwede mong gamitin ng AI Yes. para magtanong. Tama. At least hindi ka magtatanong on what to decide, pero parang kung tama Oo. yung mga prompt na itatanong mo sa kanya tungkol sa negosyo, for Ang example. gawin mo, ipa-analyze mo. Oo, ito yung mga problema ko. pros and Correct. cons. Ito yung problema ko. Then ipa-analyze mo sa Pa-analyze kanya. mo, Magugulat ganyan. ka. Na, Magre-resignin ka. correct. O kaya magugulat ka, madami siyang ituturo sa negosyo. Oo. Or magugulat ka, hindi ka pagre-resignin. Tama. Pwedeng tanggalin yung negosyo. Oo. 'Di ba? But then, it's still you who will decide. Tandaan, chatbot po yan. Tandaan na above pa rin dapat ang humans over AI, but they are helpful tools. Oo. So yun yung sinasabi natin na dati kung sinusulat mo lang yung pros and cons, literal, ngayon, pwede mo isulat ang pros and cons plus ipa-analyze. Tama. 'Di ba? Ang swerte mo na nga eh. Correct. O kaya mo yan, girl, ha? Oo. Salamat. Sam, ah. laban ha. Laban-laban. Okay. Swerte ka. Sa Oo. totoo, dalawa ang sources of income mo. You're Tama. very blessed. Oo, may fallback ka eh. Ang dami Ang Oo. dami pwedeng ipagpasalamat sa Saka sitwasyon ilang taon mo. na ba yun? Years na rin kasi yung 6. negosyo. 6 6 years. years. So, ibig sabihin, It's good. Yeah. okay na siya eh. Oo. Ang negosyo, pag umabot ng mga ganyan taon, ibig Totoo. sabihin, established na kinakailangan siguro na i-boost. Correct. O baka oo. ito na yung Kung ano pagkakataon. man. Pero hindi namin sinasabi mag-resign. Correct. Wala kami sinasabing ganun Oo. kasi wala naman kami sa buong sitwasyon. At Tama. hindi namin alam kung ano yung negosyo mo. Tama. Oo. Mamaya, monkey business pala to. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin and thank you for sharing your story with us, Sam. Hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, bago tayo tuloy umexit, kailangan ko lang batiin na baka sabihin niya, di ko man lang siya binate. Kahit everyday ko naman siyang topic dito sa radyo. Ay, nako, birthday na ng asawa ko! Yay! Happy birthday, Joa Dick! Daddy Ren! Happy birthday! birthday, Joa Dick! Oo. Ayan, nagtatanong si Diego kung saan daw ang handaan. Oo. Anong sagot mo? Saan Ay, tayo? baka pwede tayo sa Crabs and Crack. Ay, pwede. Di ba? Oo, Pwede. sige, kausapin natin. Kausapin natin. Oo. Happy birthday to you, Daddy. Ayan. May the good Lord grant all the desires of your heart. Lalo na yung pag-utos mo sa akin na pumila sa loto. Lagi sinasabi niya sa akin, Mami, ikaw na yung pumila kasi baka ikaw talaga yung swerte. O sige. Pray natin yung wish mo na yan. Happy birthday, love you! Happy birthday! O siya, exit na po kami. Alright, bye! Bye!